Sa gitna ng walang katapusang disyerto, may isang kahariang malapit ng mabura sa kasaysayan. At habang ang lahat ay nawawala ng pag-asa, may isang mandirigmang handang isugal ang lahat. Isang hukbo, laban sa iisang mandirigma. Kapag bumagsak ang kanilang lupain, wala nang matitirang tahanan. Pero minsan, sapat na ang tapang ng isang tao para baguhin ang kapalaran ng isang buong kaharian. Makakaya ba niyang pigilan ang napakalaking hukbo? O tuluyan nang mawawala ang lahat ng kanyang ipinaglalaban? Ito ang kwento ng Desert Warrior. At ito ang buong recap sa Tagalog. Simulan na natin. Sa Arabia 1,500 taon na ang nakalilipas, patuloy na nag-aaway ang mga tribo para sa teritoryo at tubig. Dahil sa desperasyon na makontrol ang rehiyon, hiniling ni Emperador Khizr ng Imperyong Sasanid na isuko ng lahat ng hari ng tribo ang kanilang mga anak na babae bilang mga alipin. Ang mga tatanggi ay tutugisin. Sa ilalim ng nakasisilaw na araw, pinanood ni Hansala ang isang grupo ng mga mangangabayo na tumatakbo sa di kalayuan. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang nanghihina na si Haring Numan, na nakahiga sa lupa. Matapos siyang bigyan ni Hansala ng tubig, binigyan siya ni Numan ng kanyang gintong espada at nangakong babayaran siya ng maraming ginto na itinago niya sa isang kuweba. Nagpa siya si Hansala na imbestigahan ng kuweba at biglang inatake ng isang tao na may bato. Madali niya silang natalo at napatumba, ngunit natuklasan niyang ang anak ni Numan, si Prinsesa Hind, ang sumampal sa kanya. Nang aatake na sana siyang muli, pinigilan siya ni Numan. Nang mapagtanto niyang tumatakas sila mula sa mga mapanganib na mersenaryong Sasanid. Sinubukan ni Hansala na umalis. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ni Numan ang ilan sa kanyang nakatagong ginto at nangakong ibibigay ito sa kanya kung dadalhin sila ni Hansala sa pamayanan ng Shaybani. Matapos ang ilang pag-aatubili, sumang-ayon si Hansala. Sabay na umalis ang tatlo at di nagtagal ay nakita sila ng mga mersenaryo kaya't nagkaroon ng habulan. Dahil masyadong malapit na ang kalaban, sinabihan ni Hansala ang iba na bumaba at tumungo sa mabuhangin. Nakasakay sa kabayo ang mga mersenaryo, kaya medyo bumagal ang kanilang takbo at nagawa ng mga bida na makalayo ng kaunti. Nang makita nila ang teritoryo ng Shaybani, isinakay ni Hansala si Prinsesa Hind ng mag-isa sa isang kabayo at hinampas ito upang tumakbo ito ng mabilis hanggat maaari. Pagpasok pa lang niya sa pamayanan, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga lalaki at dinakip siya. Di nagtagal ay dumating din si Numan, ngunit nahuli rin siya. Nang tatawid na sana si Hansala sa hangganan, nilinaw niya na mapayapa siyang dumating, ngunit dinakip din siya ng mga lalaki at pinabitawan ng espada. Ininsulto sila ni Asef habang nagrereklamo siya na nagdala sila ng mga mersenaryo sa kanilang tahanan. Gusto silang salubungin ng maayos ni Chief Honey, ngunit naantala siya ng mersenaryong commander na si Jalobzin. Gusto niyang dalhin si Prinsesa Hind sa Emperador, ngunit sinabi ni Honey na sina Prinsesa Hind at Numan ay mga bisita na niya ngayon. Isang naiinis na Jalobzin ang nagpaliwanag na hindi na hari si Numan dahil ang kanyang lupain ay kinuha ng Emperador, kaya sina Prinsesa Hind at Numan ay kanilang mga alipin at gagawin ang mga nais nila. Nang insultuhin siya ng isang lalaki sa karamihan, sumugod si Jalobzin at hinawakan si Prinsesa Hind upang hilahin ito palayo. Bigla, sinipa niya ito pababa, kaya hinagisan ni Prinsesa Hind ng buhangin ang kanyang mukha at tumugon si Jalobzin sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Nagalit ang karamihan at pinalibutan si Jalobzin na nagbanta kay Prinsesa Hind gamit ang kanyang espada. Sinabi sa kanya ni Honey na hindi kailanman isusuko ng mga hari ng disyerto ang kanilang mga anak na babae at palalayasin siya. Dahil napalibutan siya at hindi tutulong ang mga mersenaryo, binitawan ni Jalobzin si Prinsesa Hind at umalis. Habang sinusubukan ng mga lokal na kababaihan na tulungan si Prinsesa Hind, pinagalitan ni Honey si Hansala dahil hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa pamayanan ng walang pahintulot. Ipinaliwanag ni Numan na tinulungan niya sila, kaya napagpasyahan ni Honey na ang bayad ay para mabuhay siya at palayasin siya. Kalaunan, patuloy na sumisitsit si Prinsesa Hind sa mga tumutulong na kababaihan hanggang sa iwan nila siyang mag-isa. Nagtago siya sa likod ng isang pader upang mag-espiya sa isang pagpupulong ni Honey kasama ang kanyang konseho. Nag-aalala sila na ang pagkakaroon ni Numan at Prinsesa Hind dito ay magiging dahilan upang sila ay maging kaaway ng Emperador at nais silang umalis, ngunit tumanggi si Honey na palayasin sila. Sa labas ng nayon, isang pastol ang nagulat nang may nahulog sa kanyang mga hayop. Ito pala ay isang puso ng tao. Isa-isa, pinapatay ng mga mersenaryo ang lahat ng mga manggagawa ng walang awa. Binitay din nila ang isang tupa. Pagkatapos ay sinabi ni Jalobzin sa batang pastol na kailangan niya ito upang maghatid ng mensahe at sinunog ang kanyang leeg. Nang gabing iyon, nasunog ang bahay ng mga manggagawa. Nagmadali ang mga tao mula sa Shaybani upang patayin ang apoy at karamihan sa mga hayop ay nailigtas, ngunit pinaghihinalaan ni Honey na hindi ito aksidente.
Sa bayan, narinig ni Prinsesa Hind ang lahat na sinisisi ang kanyang presensya sa nangyari, tinawag siyang isang sumpa. Isang manggagamot ang nag-aalaga sa lahat ng nasugatang manggagawa at nakakita ng pangitain tungkol sa mga kalupitan ng mga mersenaryo. Dahil sa pakiramdam na hinusgahan sila ng mga tingin ng manggagamot, gumawa si Prinsesa Hind ng desisyon. Kinabukasan, iniwan ni Prinsesa Hind ang pamayanan sakay ng isang kabayo. Isang mersenaryo ang nakakita sa kanya mula sa malayo at agad na sumigaw ng isang sumpa. Nang tumakbo ang kabayo paakyat sa isang mabuhangin, bigla itong natisod at natumba si Prinsesa Hind. Pareho silang gumulong pababa sa mabuhangin na lupa hanggang sa mapadpad sila malapit sa isang puno kung saan nagpapahinga si Hansala. Nakilala niya ang kanyang kabayo at sinabihan itong umalis dahil hindi siya binayaran ng kanyang ama sa huli. Nang sasampalin na sana siya nito, hinarangan niya ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang punyal ang tumama sa puno at lumingon sila upang matuklasan ang mga mersenaryong nakapalibot sa kanila. Sinunggaban ni Hansala si Prinsesa Hind at pumayag na ibigay siya kapalit ng 40 piraso ng ginto. Isang lalaki ang lumapit sa kanya dala ang ginto, ngunit napansin ni Hansala ang iba pang mga mersenaryo sa kabilang direksyon at napagtanto na hindi nila siya hahayaang umalis ng buhay. Inihagis niya ang punyal sa lalaki upang patayin ito, pagkatapos ay pinatakbo niya si Prinsesa Hind papunta sa kabayo. Sa kasamaang palad, isang mersenaryo ang naghagis ng mga bola sa kanyang mga paa upang matumba siya. Nang ang isang lalaking may sibat ay sumubok na umatake, hinila ni Hansala ang sibat upang ihulog siya mula sa kabayo at sinaksak ito gamit ang sarili niyang sandata. Pagkatapos ay inihagis niya ang sibat sa mersenaryo, kinaladkad palayo si Prinsesa Hind, ngunit hindi ito natamaan. Sinubukan siyang atakihin ng lalaking sinaksak gamit ang isang espada, gayunpaman, muli siyang dinesarmahan ni Hansala at napatay ito. Inihagis din niya ang espada, at sa pagkakataong ito ay sinaksak niya ang kidnapper, na agad din niyang ikinamatay. Ang iba pang mga mersenaryo ay nagsimulang sumakay patungo sa kanila at nagpana na iniwasan ni Hansala. Gumanti siya ng mga bato at binasag ang mukha ng isang lalaki. Pagkatapos ay hinampas niya ang isang lalaki mula sa kanyang kabayo at binali ang leeg nito gamit ang sarili niyang bandana. Samantala, ginamit ni Prinsesa Hind ang espada upang putulin ang mga lubid at tumakbo patungo sa kabayo. Para lamang mapatumba ng isa pang kaaway. Gumapang siya sa ibabaw niya bago pa niya makuha ang espada, ngunit nakakita si Prinsesa Hind ng buto at ginamit ito para atakihin siya sa leeg. Umakyat si Hansala sa ilang bato habang sa wakas ay sumakay si Prinsesa Hind sa kabayo, iniiwasan ng isang paparating na mersenaryo. Nang makalapit na siya, tumalon si Hansala upang sumama sa kanya. Isang habulan ang naganap sa disyerto at sinuntok ni Hansala ang isang lalaking lumapit sa kanila nang masyadong malapit para ihulog ito, kaya ngayon ay ninakaw niya ang kanilang kabayo. Naghagis din si Hansala ng kutsilyo para patayin ng isa pang mersenaryo sa isang mabilis na galaw. Pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo, nalaman ng dalawa na napapaligiran sila ng mga Shaibani riders. Inihagis nila si Hansala mula sa kanyang kabayo at binihag ito gamit ang lambat. Ipinaalala ni Samir at Hani sa mga mersenaryo na ito ay lupain ng Shaibani, kaya nangako si Jalobzin na magbabayad ang kanilang tribo bago siya umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagpupulong ang mga Shaibani upang talakayin ang issue. Galit na galit si Asif at sinabing dapat nilang ibigay si Prinsesa Hind sa emperador. Kaya naisip ni Samir na wala siyang karangalan. Nagsigawan ang lahat hanggang sa ipahayag ni Hani na papatayin si Hansala bukas at sinisisi ang lahat sa kanya. Samantala, nakakulong si Hansala kasama ang mga manok. Dinalhan siya ni Prinsesa Hind ng tubig at nagtaka kung bakit hindi niya tinanggap ang kasunduan. Ipinaliwanag ni Hansala na kaaway din niya ang commander at napansin ni Prinsesa Hind ang isang mantsa ng peklat sa kanyang leeg. Pagkatapos ay pinutol niya ang tali mula sa mga kamay nito. Ngunit sa halip na magpasalamat, hiningi nito ang gintong utang sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos nilang magpalitan ng biruan, umalis si Hansala sa hawla. Nang umakyat siya sa pader upang makatakas at bumalik siya sa kanyang silid, pareho silang nakita ng manggagamot. Gayunpaman, isang binata sa dilim ang nakakita din kay Prinsesa Hind. Sa pulong, nagpatuloy ang pagtatalo. Inakala ni Asif na papatayin silang lahat ng emperador at pinagtataksilan ni Hani ang kanyang mga tao. Nang bunutin ni Asif ang isang punyal, naghanda si Samir para lumaban, ngunit mabilis na inalis ni Hani ang armas ni Asif at itinulak siya sa pader, nagbanta na palalayasin siya kung hahamunin niya itong muli. Pagkatapos ay inanunsyo ni Hani na mananatili si Numan at Prinsesa Hind hanggat siya ang pinuno. Matapos makinig sa buong pulong mula sa likod ng pader, dinalhan ni Numan ng prutas si Prinsesa Hind. Sinabi niya sa kanya na poprotektahan siya ni Hani, ngunit sinabi ni Prinsesa Hind na ang kanyang ama lang ang kailangan niya. Kinaumagahan, umalis si Hansala sa pamayanan sakay ng isang kabayo.
Kasabay nito, biglang pumasok si Asef at ang kanyang mga tauhan sa silid ni Prinsesa Hind. Inaakalang itinatago niya si Hansala dahil sinabi sa kanila ng binata ang kanyang nakita. Naantala sila ng manggagamot na nagsabing kasama niya si Prinsesa Hind buong gabi kaya hindi niya ito ginawa. Hindi siya pinaniwalaan ni Asef at inutusan ng kanyang mga tauhan na maghanap. Nang subukang umalis ni Prinsesa Hind, natuklasan niyang nakakandado ang mga pinto at ipinaliwanag ni Honey na para ito sa kanyang sariling proteksyon. Sinabi ni Prinsesa Hind na pinoprotektahan siya ng kanyang ama, ngunit ipinaalam sa kanya ni Honey na wala na si Numan. Sa kabisera ng imperyong Sassanid, pinanood ni Kisra at ng iba pang mga maharlika ang pakikipaglaban ni Jalobzin sa arena. Mayroong ilang mga kalaban, ngunit natalo pa rin silang lahat ni Jalobzin, kahit na medyo nasugatan na siya sa huli. Itinuro ni Kisra na nagawa ni Jalobzin na manalo sa isang mabangis na labanan, ngunit natalo siya ng isang babae. Pagkatapos ng ganitong palabas, nagpa siya si Kisra na bigyan si Jalobzin ng pangalawang pagkakataon na mahuli si Prinsesa Hind at kung magtatagumpay siya, papayagan siyang umuwi. Pagkatapos ay nabunyag na si Numan ay nasa arena rin. Itinuro niya na ang isang hari ay mas mahalaga kaysa sa isang prinsesa, ngunit inakala ni Kisra na binigo niya ang kanyang mga tao at tinawag ang mga leon. Tinakpan ng mga gwardya ang ulo ni Numan at pinigilan siya bago lumabas ang mga leon upang lamunin siya. Pagkatapos ay inutusan ni Kisra si Ibon na patayin ang lahat ng tao sa Shebani. Kung mabigo siya, ipapakain din siya sa mga leon. Itinali ng mga gwardya ang katawan ni Numan sa isang kamelyo upang hilahin siya sa mga kalye bilang paalala sa kung ano ang mangyayari sa mga traidor. Sa Shebani, isang ibon ang nagdala kay Honey ng isang sulat na nagsasabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Numan. Matapos malaman ang tungkol dito, hindi kumain si Prinsesa Hind at makatulog lamang kung bibigyan siya ng manggagamot ng isang gayuma. Nang magtaka si Prinsesa Hind kung bakit nagsinungaling ang babae para sa kanya, ipinaliwanag ng manggagamot na isa rin siyang tagalabas at sinabing oras na para maging kung sino siya. Pumayag si Prinsesa Hind at hiniling sa kanya na tulungan siyang magbihis. Pagkatapos, sinabi ni Prinsesa Hind kay Honey na kailangan niyang umuwi upang tulungan ang kanyang mga tao. Itinuro ni Honey na ang kanyang lungsod ay nasa ilalim ng pananakop ni Kisra, ngunit mas gusto ni Prinsesa Hind na lumaban kaysa magtago. Nang humingi siya ng suporta, ipinaliwanag ni Honey na dapat siyang manatili sa kanyang tribo, ngunit ibinigay niya rito ang gintong patalim ni Numan. Kinaumagahan, umalis si Prinsesa Hind sakay ng isang kabayo. Hinabol siya ng batang pastol at kinumbinsi itong isama ito. Napansin ni Prinsesa Hind ang markang iniwan ng mga mersenaryo sa kanyang leeg at naalala ang katulad na marka sa leeg ni Hansala. Maya-maya, nakita ng mga Shebani ang papalapit na mga mersenaryo, kaya pinaalis ni Honey ang lahat sa bayan. Gayunpaman, nagpa siya ang manggagamot na umalis ng mag-isa sa ibang daan. Sa desyerto, natigil si Prinsesa Hind at ang batang lalaki sa isang sandstorm. Nang sinubukan nilang magtago sa pagitan ng ilang mga bato, nataranta ang kabayo at tumangging gumalaw. Sa sandaling iyon, nakarinig ang dalawa ng isang sumisipol at sinundan ang ingay hanggang sa makakita sila ng isang grupo ng mga bandido. Napagtanto ni Prinsesa Hind na isa sa kanila ay si Hansala, kaya ibinigay niya rito ang punyal. Ipinaalala ni Hansala sa kanya na kasama rin sa bayad ang ginto, ngunit pumayag pa rin siyang ibahagi ang kanyang pagkain. Ikinwento ni Prinsesa Hind sa kanya ang tungkol sa kanyang ama at hiniling na tulungan siyang gabayan ng kanyang mga tao upang harapin ang imperyo. Inisip ni Hansala na baliw siya, kaya ipinaalala ni Prinsesa Hind sa kanya ang ginawa ni Jalobzin sa kanya dahil nahulaan niya na ang peklat nito ay katulad ng sa bata. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, pumayag si Hansala na samahan siya pauwi, ngunit kailangan niya itong bayaran pagdating nila. Samantala, bumalik ang manggagamot sa kanyang tribo. Nang makita nila siya, naghanda sila para batuhin siya ng bato, ngunit pinigilan sila ni Chief Taif. Sinigawan niya ito dahil sa nagawa niya pang bumalik at pinagbantaan siyang papatayin habang hindi siya pinapansin ng kanyang ina. Ipinaalala sa kanya ng manggagamot na siya ang nagpalaya sa kanya at sinabi sa kanya na ang mga Shebani ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na karangalan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na naglalakbay si Hansala kasama si Prinsesa Hind at ang bata. Sa tuwing hihinto sila upang magpahinga, sinusubukan niyang turuan sila kahit man lang ang mga pangunahing kaalaman sa pakikipaglaban. Kalaunan ay narating nila ang bayan ni Prinsesa Hind, kaya pumunta siya sa gitna ng palengke at inanunsyo na pumunta siya upang bawiin ang trono ng kanyang ama. Kinukutsa siya ng isang mersenaryo at pinilit siyang lumuhod para mapatay niya ito. Isang bata ang nagbato sa kanya ng sapatos nang dumating si Hansala at ang pastol. Nagsimula ring magbato ng sapatos ang iba pang mga tao. Sinasabihan ng mga mersenaryo na umalis. Sinamantala ni Hansala ang pagkakataong patayin ng lalaki gamit lamang ang isang hiwa ng kanyang espada at sa wakas ay nahikayat ang mga lokal na lumaban. Tumakbo sila papunta sa kastilyo at kinalampag ang pinto upang humingi ng kalayaan.
Nang hanapin ni Prinsesa Hind ang kanyang bahay, natuklasan niyang nasira na ito. Mabuti na lang at naroon ang sagradong puno, kaya ibinaon niya ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama na prutas habang namamaalam. Nakahanap si Hansala ng isang baul at sinira ang kandado para makita ang lahat ng gintong ipinangako ni Numan. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang refleksyon, nagsimula siyang mag-isip ng iba. Sa sandaling iyon, dumating si Honey kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na iniwan na niya ang kanyang mga tao sa isang ligtas na lugar at ngayon ay handa na siyang makipaglaban kasama si Prinsesa Hind. Sinubukan niyang tanggihan ito dahil sa palagay niya ay hindi siya mananalo. Ngunit binago nito ang kanyang isip nang ipakita nito sa kanya na ang kanyang mga tao ay handang lumaban din. Sabay-sabay silang naglakbay patungo sa mga libingan ng Alhira, kung saan nagsimula silang maghanda para sa malaking labanan. Nagulat si Prinsesa Hind na muling makipagkita sa manggagamot na nagdala rin ng mga tao mula sa kanyang tribo. Nagtanong si Taif tungkol kay Numan at ang pagkarinig sa ginawa nila sa kanyang katawan ay nagbigay inspirasyon sa kanya na sumali sa laban sa emperador. Bigla, isang malaking hukbo ang lumitaw sa malapit. Hindi makapaniwala si Pinuno Ibon na pumayag si Taif na makipaglaban sa mga tribo ni na Prinsesa Hind at Honey at naalala ni Prinsesa Hind na tumanggi siyang tulungan siya noon. Gusto ni Ibon na sumama sa kanila ang kanyang hukbo ngayon ngunit gusto rin niyang maging pinuno. Kaya itinuro niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa ni Prinsesa Hind ay mali. Gayunpaman, may plano si Prinsesa Hind na lumaban malapit sa Oasis at sinuportahan siya ng lahat ng may hiyawan, kaya pumayag si Ibon na sumali bilang tagapayo. Sabay-sabay na naglakbay ang mga tribo ng ilang araw habang patuloy na gumagawa ng kasamaan ang mga mersenaryo sa disyerto. Isang hapon, natagpuan ni Prinsesa Hind si Hansala na kumuha ng patalim at ginto. Ikinuwento niya kay Hansala ang tungkol sa nalalapit na labanan. Ngunit inakala ni Hansala na ang karangalan ay para sa mga hangal. Nang tanungin niya kung uuwi na ba siya, sinabi nitong wala na siyang pamilya at umalis na lamang. Maya-maya, binisita ni Hansala ang mga puntod ng kanyang pamilya at iniwan ang kanyang kwintas bilang handog. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang ibon sa himpapawid at tumakbo patungo sa tuktok ng isang mabuhangin na lupa, kung saan nakita niya ang malaking hukbo ng mga mersenaryo na nagmamarcha. Kalaunan, nakarating ang grupo ni Honey sa Oasis, kung saan nagtatago ang mga Shaibani pagkatapos ng paglikas. Inisip ni Asif na sila ay mga mananakop at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang ipagtanggol ang kanilang lupain, kaya kinailangan ni Honey na tumalon sa gitna ng kaguluhan upang linawin na ang ibang mga tribo ay kanilang mga kakampi na ngayon. Isang galit na si Asif ang nag-isip na sila ay dumating lamang upang mamatay, ngunit naantala siya ng manggagamot na nagdadala ng tubig mula sa Oasis upang silang lahat ay makapag-inuman ng sama-sama bilang magkaibigan. Tumakbo ang mga naglalakbay na lalaki patungo sa lawa upang tuluyang magpahinga. Galit pa rin si Asif at inakusahan si Numan ng pag-iwan sa kanyang mga tao, ngunit ayaw ni Numan na magkaroon sila ng masamang ugnayan bago ang malaking labanan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nakipagkamay si Asif sa kanya. Nang gabing iyon, natuklasan ni Numan na bukas ang kanyang tolda. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang pagkain, ngunit natuklasan niya na may nagtangkang lasunin siya. Nang magmadali si Numan upang ipaalam kay Prinsesa Hind, naantala sila ng ilang sigawan. Si Asif at ang kanyang mga tauhan ay aalis upang sumuko sa mga sasanid. Naniniwala silang maliligtas ang kanilang buhay kapalit ng impormasyon. Napagtanto ni Prinsesa Hind na nawalan sila ng mahalagang proteksyon, ngunit ang lason ay nagbigay sa kanya ng ideya. Kinabukasan, ang nagkakaisang mga tribo ay naghukay ng makikipot na kanal upang matiyak na mayroon silang inuming tubig sa lahat ng oras. Pagkatapos ay nilason nila ang pangunahing lawa. Samantala, si Jolobzin at ang kanyang mga mersenaryo ay naglalakbay sa disyerto, ngunit sila ay bumagal sa araw-araw dahil wala silang makitang tubig. Bigla, nagulat si Jolobzin nang makita si Hansala kasama ang tribong Tazamuri. Ilang sandali pa, nakarating si Hansala at ang kanyang grupo sa Oasis. Nagalit si Honey nang makita ang mga Tazamuri sa kanyang lupain dahil mayroon silang masamang reputasyon, ngunit nilinaw ni Hansala na sumang-ayon silang lumaban kapalit ng pag-iingat sa mga kayamanan ng kaaway. Nataranta si pinuno ng Tazamuri na si Yazid nang mapagtanto niyang hindi ito ang dakilang hukbong ipinangako ni Hansala at lalo siyang nagalit nang makita niya ang ibang mga pinuno dahil hindi sila kailanman nagkasundo. Kailangan silang paghiwalayin ng kanilang mga tauhan bago lumala ang sitwasyon at pinayuhan sila ni Yazid na umalis, sinabing nakita na niya ang hukbong mersenaryo at napakalaki nito. Ibinahagi ni Prinsesa Hind ang kanyang plano na lasunin sila gamit ang tanging pinagmumulan ng tubig at binanggit na si Ibon ang mamumuno sa bahagi ng hukbo ng kalaban. Galit si Yazid kay Ibon, kaya pumayag siyang manatili. Pagkatapos ay ibinigay ni Hansala kay Prinsesa Hind ang espada ng kanyang ama.
Pagkatapos ng 3 araw na paghahanda, sa wakas ay narito na ang hukbo ng sasanid at lahat ay naghanda para sa labanan, maging ang mga bata ay tumatakbo sa paligid ng kampo upang tumulong. Nagulat si Ibon na makita ang napakaraming tribo na nagtutulungan at sinabi kay Jalobzin na ang kanilang mga tauhan ay nangangailangan ng tubig bago ang labanan, ngunit naisip ni Jalobzin na ito ay magiging isang madaling laban. Pagkatapos ay sumakay si Ibon ng mag-isa upang subukang kumbinsihin si Prinsesa Hind na sumuko ng mapayapa. Itinali ng grupo ang kanilang mga headband bilang tanda ng pagsuway at nagpana ang manggagamot, kaya kinailangang umalis si Ibon habang ang lahat ay gumagawa ng bastos na kilos sa kanya. Nagpadala si Jalobzin ng isang maliit na grupo ng mga mandirigma, iniisip pa rin na magiging madali ang laban. Gayunpaman, ang nagkakaisang mga tribo ay may mga nakatagong tirador at sinimulang bombahin ang mga ito ng laman at mga organo ng hayop. Hindi nakita ng mga sundalo ang isyu at patuloy na sumulong gaya ng plano. Binuksan ng pastol at ng kanyang mga kaibigan ng ilang mga hawla upang pakawalan ang mga gutom na hayop na agad na sumunod sa amoy ng dugo upang salakayin ang mga sundalo. Sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon ng mga sundalo at maging ang kanilang mga kabayo ay naging pagkain. Pagkatapos, ginabayan ni Honey ang mga tribo upang sa wakas ay simulan ang labanan. Napatay ng mga mersenaryo ang ilang kalalakihan na may mga palaso, ngunit hindi ito sapat upang pigilan sila. Nagsagupaan ang mga hukbo sa gitna. At di nagtagal ay nagkalat ang mga patay na tao sa lahat ng dako sa isang matatawag na isang massacre. Nang gumamit si Jalobzin ng isang aparato upang magpadala ng mga utos na lumabas sa gilid, lumabas si Yazid at ang kanyang mga tauhan mula sa kanilang pinagtataguan upang takpan ang gilid na iyon. Sa kasamaang palad, mas marami pang sundalo ang naghihintay kay Jalobzin at siya mismo ang gumabay sa kanila sa labanan. Kinuha ng mga tribo ang kanilang mga kalasag at sinubukang protektahan ng hanay. Ngunit madaling nalusutan nito ng mga kabayo. Ito ang hudyat para sumali rin ang tribo ni Taif sa labanan at nagawa nilang mapanatili ang patas hanggang sa magsimulang magpaputok ng 12 ng mga palaso ang mga mersenaryo. Naghanda si Prinsesa Hind na sumama sa kanyang maliit na hukbo ng mga kababaihan, gayunpaman, nawalan na sila ng sapat na kalalakihan at nagpa siya ang mga pinuno na oras na para umatras. Habang bumubuo ng isang matibay na hanay ang mga mersenaryo, nahuli ni Jalobzin si Honey at hiniling kay Prinsesa Hind na sumuko. Naisip ni Prinsesa Hind na gawin ito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Honey na pinili niya ito at hiniwan ni Jalobzin ang kanyang lalamunan. Pagkatapos, inilabas ng mga mersenaryo ang kanilang mga elepante na ginagamit nila para sirain ang kanilang depensa. Nagmadali ang mga tribo na sumakay sa kanilang mga kamelyo at tinakpan ng kanilang mga mata upang hindi matakot ang mga kamelyo. Bago pa man makapagpalaso ang mga mersenaryo, ginawa muna ito ng mga tribo, pinatay ang ilang mga riders bago hiniwa ang mga binti ng elepante. Sa kasamaang palad, napakarami nila at ang ilang mga katutubo ay natapakan ng malalaking paa ng elepante. Muling kinailangang umatras ang mga tribo, ngunit una nilang natuklasan ang mga hukay upang mahuli ang ilan pang mga kaaway na papalabas. Nakita ito ni Jalobzin bilang tanda ng kanilang tagumpay at inutusan ang kanyang mga tauhan na sakupin ang kampo. Tumakbo ang mga mersenaryo patungo sa oasis at nasa sabik na makahanap ng tubig, kaya agad silang nagsimulang uminom. Gayunpaman, di nagtagal ay nagsimula silang makaramdam ng pagkahilo at bumagsak. Ito ang plano noon pa man, bawasan ang kanilang bilang sa labanan upang pahinain ang kanilang mga depensa at bigyan sila ng peking pakiramdam ng seguridad, pagkatapos ay tapusin sila gamit ang lason. Nang makita ng isang mersenaryo ang nangyayari, sinubukan niyang balaan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit pinatahimik siya ni Yazid gamit ang isang palaso sa leeg. Sa katunayan, bawat lalaking nakaligtas sa lason ay pinatumba gamit ang mga palaso. Di nagtagal ay napagtanto ni Jalobzin na nag-iisa siya at sinamantala ni Hansala ang pagkakataong harapin siya ng mag-isa. Gumamit si Hansala ng kadena bilang sandata, ngunit natalo siya ni Jalobzin at sinimulan siyang sakalin nito. Isang mabilis na sipa ang nakapagpabagsak kay Jalobzin at nabawi ni Hansala ang kadena kaya ginamit niya ito para sakalin siya sa halip. Sa kasamaang palad, nakakita si Jalobzin ng piraso ng sibat sa buhangin at ginamit ito upang hiwain ang katawan ni Hansala. Pagkatapos ay umupo siya sa ibabaw nito at naghanda para patayin ito, ngunit natigilan siya nang makita ang marka sa leeg ni Hansala. Napaatras si Jalobzin sa gulat na nag-iwan ng pagkakataon para kay Prinsesa Hind na dumaan sa kanya at hiwain ito hanggang sa mamatay. Bumulong ang commander bago bumagsak. Pagkatapos, naghanda ang mga tribo na bumalik sa kani-kanilang mga lupain. Kumuha si Hansala ng ilang buhangin mula sa larangan ng digmaan at hinayaan si Prinsesa Hind na mapasa kanya ang kanyang kabayo. Pagkatapos ay umalis siya sakay ng isang kamelyo at sinundan siya ng batang pastol. Maya-maya, nalason din si Emperador Kisra at sinasabi ng mga alingaungaw na kagagawa nito ng isa sa mga alipin na dinukot niya.
Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.